Chapter 13. Pumasok pa silang lahat ng umaga pero pare-pareho nang hindi nagpakita pagsapit ng tanghalian. Sa pangunguna ni Mia ay pasekreto silang nag-ayos sa isang resort, balak lang sana nila itong gawin sa isang simpleng lugar pero ipinilit na ni Ace na sa kanya na ang lugar. Nahiya rin naman si Mia dahil kung sila sanay sa kahit saang lugar pero ang mga magulang o pamilya ni Aiden ay hindi, kaya pumayag na rin sila sa huli tutal wala naman silang pera para sa pambayad ng rente sa resort. Ang ibang kaibigan ni Mia ay abala ng nagluluto, habang siya naman at si Ace ay inaayos ang pwepwestuhan nila mamaya. Kahit pwede naman silang umorder na lang ng pagkain nila ay mas gusto ni Mia na ramdam mo talaga yung effort, yung mas pinaghirapan. Kunot noo nang naglalakad si Aiden dahil kahit isa sa mga kaibigan ni Mia ay wala siyang makita, maging si Mia na kanina pa niya hinahanap ay hindi niya makita. Sa lungguhit, where the hell is she again? Inis niya na namang tanong, tinawag niya si Raul para ito na ang maghanap kay Mia baka sa ibang room na naman lang ito naka-assign. Sinunod naman kaagad ni Raul ang utos sa kanya. Bumalik si Aiden sa office niya at ipinapatok-patok niya sa table niya ang hawak niyang ballpen. Pakiramdam niya tuloy iniiwasan siya ni Mia, nagtataka siya kung may nagawa ba siya rito. Nahilot ni Aiden ang noo niya, hindi kaya tungkol pa rin ito sa alok niyang kasal. Simula kasi ng araw na yun, medyo umiwas na sa kanya si Mia. Napatingin siya sa pintuan nang pumasok si Raul. Nakita mo? Tanong niya kaagad. Ang sabi po ng mga nakakita, lumabas silang lahat ng mga kaibigan niya bago mananghalian. Wala naman pong nakakaalam kung nasan sila at kung anong gagawin. What? Nang walang kahit anong problem. Ganon na nga po sir. Naikuyom ni Aiden ang kamao niya, may lakas na ba siya ng loob ngayon dahil siya ang pansamantalang fiancé. Hindi pa rin niya pwedeng gawin ang gusto niyang gawin. Let them be, iharap mo silang lahat sakin bukas. May diin niya ng wika na ikinatango ni Raul. Ayaw niya nang binabaliwala siya lalo na kung mga empleyado niya lang ang mga ito. Hindi porket hindi na madalas magalit o sumigaw si Aiden ay hindi na yun mauulit pa, nagkakamali sila. Aligaga naman ang mga kasama ni Mia sa pagluluto, halos tig-iisa na sila ng gawa para mabilis. Before 7 dapat kompleto at nakaayos na silang lahat. Pakilagay na lang yan dun, utos ni Mia sa ilang staff ng resort na tumulong na rin sa kanila sa pag-aayos. Tiningnan niya ang kapaligiran, simple lang sana yung gusto niyang mangyari pero dahil sa tulong ni Ace mas lalo nila itong napaganda. I know, he will like this. Nakangiti niyang wika habang pinagmamasdan din ang buong kapaligiran. Ang effort mo Mia, hindi importante sa'yo kung may pero ka man o wala, ang mahalaga ay ang maipakita mo ang effort at suporta mo sa kanya. You really love him ha? Dagdag pa ni Ace. Ilang taon din niyang kinalimutan ang sarili niyang araw so why not give him he deserve? Masungit at palasigaw siya pero may malambot din siyang puso na hindi nakikita ng iba. Dahil ikaw lang ang nakakakita ng soft sides niya. Mauna ka nang mag-ayos dahil isang oras na lang bago mag-7. Tumango na lang si Mia saka pumasok sa kwarto na kasama sa renta nila. Kinuha niya ang cellphone niya saka nagtipa ng message para kay Aiden. Let's meet tonight, 7 o'clock, with smile emoticon, she even sent the address. Isinuot niya na lang ang simple niyang dress, humugot siya ng malalim na buntong hininga. Gumagapang na naman ang kaba sa dibdib niya, kinakabahan siya dahil paano kung hindi sumipot si Aiden? Paano kung hindi siya pumunta? Halos minuminuto siyang tumitingin sa cellphone niya kung may reply na ba siya pero hindi pa rin. Unti-unti nang dumadating ang mga piling mga bisita lang. Malaki ang ngiti sa labi ng lola nila noong na si Mia ang gumawa ng lahat ng ito kasama ng mga kaibigan niya. Namamanghang nakatingin sa paligid si Mr. Hernandez dahil sa kaunting oras nila ay napakaganda nila ang lugar. Nagpaalam si Mia rito bago sila umalis pero walang alam si Aiden dahil surprise nga ang lahat. Nakangiwi namang nakatingin sa paligid si Olivia kung hindi lang dahil sa anak niya ay hindi ito pupunta lalo na kung si Mia ang nagplano. Dumiretso siya sa maliit nilang buffet at mas lalo siyang napangiwi. What the hell? What kind of food is this? Kakainin nila ng pagkain mahirap ang anak ko. I can give him more than this. Napakalawak din ng hotel para doon na lang ipagdiriwang ang kaarawan niya tapos sa ganitong lugar nila ay dadala si Aiden. I can't believe it.
Tila nandidiri niyang wika, maayos naman ang itsura ng mga pagkain sadyang hindi lang siya pamilyar sa iba dahil sila mismo ang gumawa nito ay ibang-iba sa nakasanayang pagkain ng mga mayayaman. Olivia, enough. You can give him more than this. Then why you didn't prepare for his birthday? Mia remembered our son's birthday pero ikaw. Ni hindi pa natin maalala kung hindi dahil kay Mia. Yes, you can give him more than this but where is it, Olivia? Nasaan ang plano mong gawing sorpresahin si Aiden? Mia prepared for this and you did nothing, Olivia. Nothing, hindi maitago ang inis kay Mr. Hernandez dahil hanggang dito ay daladala pa rin ng asawa niya ang ugali niya. Natahimik si Olivia at napaismid na lang. Naupo na lang sila sa ilang mga upuan, inililibot ni Olivia ang paningin niya kung nasan ba si Mia pero hindi niya ito makita. Hindi na mapakali si Mia sa kinatatayuan niya dahil hindi pa rin nagre-reply sa kanya si Aiden, hindi niya tuloy sigurado kung makakarating ba ito. Mapapahiya siya kung sakali sa pamilya ni Aiden. Let's go, pag-aaya sa kanya ni Ace. Hindi pa rin kasi nagre-reply si Aiden paano kung hindi siya makarating? Nakakahiya sa pamilya niyo. Trust me, darating siya. Pagpapalakas loob sa kanya ni Ace, hinawakan ni Ace sa kamay si Mia saka sila sabay na lumabas. Tuloy pa rin ang plano nila, pagsapit ng 7 ay pinatay na lahat ng ilaw maliban sa tapat ni Mia para siya lang ang makita ni Aiden pagdating niya. Nilalaro na ni Mia ang mga daliri niya, baka malate pa si Aiden o baka malala pa ay hindi ito dumating. Mas lalo siyang mamaliitin ng pamilya ni Aiden lalo na ni Ms. Olivia. Muling humugot ng malalim na buntong hininga si Mia, akma na sana uli siyang magtitipon ng mensahe sa cellphone niya nang mapansin niyang may 2 taong papunta sa pwesto nila. Kita niya ang isang lalaking naka-uniform ng resort kaya ito na yung staff na magtuturo ng daan kay Aiden. Salubong ang mga kilay ni Aiden habang naglalakad, nagagalit at naiinis dahil sa ginawa ni Mia kasama pa ng mga kaibigan niya. Bumabalot ang itim na aura kay Aiden pero mas binabalot ng kaba si Mia. What do you think you're doing, Mia? Hindi mo pa rin pwedeng gawin ang gusto mo dahil ako pa rin ang boss. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya ng hindi na ang mga ilaw sa paligid nila at sabay-sabay na sumigaw. Happy birthday, Aiden! Masigla nilang sigaw, nailibot ni Aiden ang paningin niya sa buong kapaligiran. Hindi niya iyon napansin kanina dahil sa bukod sa madilim, na kay Mia lang ang atensyon ng mga mata niya. Sabay-sabay silang umawit ng happy birthday habang pumapalakpak. Napalunok si Aiden sa kanya tiningnan ang mga taong nandito ngayon para sa araw ng kaarawan niya. Ilang taon niya nang kinalimutan ang lahat, ilang taon niya nang hindi inalala ang araw na ito pero sa loob ng ilang taon, ngayon lang nangyari sa kanya ang masorpresa at nasa paligid ang mga taong gusto niyang makasama. Hindi niya alam kung ano bang dapat maramdaman niya, nag-aapoy siya sa galit dahil sa pag-alis ni Mia nang wala man lang palm pero ngayon, hindi niya maintindihan, hindi niya maipaliwanag ang lahat. Ano nga bang dapat niyang maramdaman, kung nakalimutan niya na rin ang pakiramdam ng maging masaya at magulat dahil sa sorpresa. Happy birthday to you, kanta nila sa huling lyrics, nanginginig ang kamay ni Mia pero hindi niya iyon ipinapahalata. Ibinaling sa kanya ni Aiden ang paningin niya. I'm sorry if we left in the hotel lately nang wala man lang palm. I just want to prepare our surprise for you and, hindi niya maituloy-tuloy dahil maging ang boses niya nanginginig. Nasa ulo niya na ang sasabihin niya kanina pero ngayon ni isa yata sa sinaulo niya wala na siyang maalala. I want you to be happy for your special day. I know you forgot about this but I want you to remember how happy to celebrate a birthday. Hindi man kasing garbo o kasing ganda ng iba ang naihanda namin sa iyo pero, hindi na naituloy ni Mia ang sasabihin niya nang bigla na siyang yakapin ni Aiden. Ilang taon niyang hindi naramdaman ang pagiging masaya pero ngayon tila ba naalala niya na kung paano maging masaya. Mahigpit ang yakap na iginawad niya kay Mia, hindi dahil sa pagpapanggap o kung anumang kasunduan nila pero dahil masaya siya, masayang masaya sa nagagawa sa kanya ni Mia na hindi nagagawa ng mga taong mas inaasahan niya. Mabilis na pinalis ni Aiden ang palm attack na mga luhas sa mga mata niya, ayaw pa rin niyang ipakita ang tunay niyang nararamdaman o kahit kahinaan man lang. Thank you so much Mia. I can't explain how happy I am, how did you know about my birthday at, kumalas sa pagkakayakap si Aiden sa kanya muling tiningnan ang mga magulang niyang nandito rin.
Paano mo sila napapayag sa ganitong plano? Pagtutukoy niya sa mga magulang niya. Kung sila nga kinalimutan ang kaarawan ng sariling anak tapos here they are, isa sa mga nandito. Hindi na yun mahalaga, ang importante ay nandito sila at kompleto kayong lahat. Gusto ko lang naman na matupad mo ang isa sa mga pangarap mo dati. This is not a dream anymore. Puntahan mo na ang mga magulang mo, nakangiti niyang wika, hinawakan ni Aiden sa kamay si Mia saka sila naglakad papalapit sa kanilang lahat. Ang lahat ng galit na nararamdaman niya kanina kay Mia ay tila tinangay na ng agos dahil bigla nang nawala. Pinagmasdan ni Aiden ang buong paligid, hindi nga masyadong magarbo pero hindi niya na yun alinatana dahil sapat na sa kanya ang lahat ng ito. Hey bro, happy birthday. You're really lucky to have Mia ha. Nang asar pang saad ni Ace dito. Nag-fist bump pa sila saka ibinaling ni Aiden ang paningin niya sa mga magulang niya. Happy birthday son. You're lucky to have Mia, she's the mastermind of all of this. Bati ng kanyang ama, we didn't prepare any gift for you because Mia said that our presents are enough for you. I'm sorry for forgetting your special day. Bahagya lang nang umiti si Aiden sa kanya tiningnan si Mia na bahagya nang nahihiya. Napapaismid na lang ang ina ni Aiden. It's okay dad, thank you for coming. Happy birthday son, B******* o lang sa kanya ang ina niya. Sunod na nilapitan ni Aiden ay ang lola niyang malaki pa ang ngiti sa kanya. Happy birthday apo, tumatanda ka na sa tingin ko oras na rin para bumuo ka ng sarili mong pamilya. Ma, singit ni Olivia pero hindi nila ito pinansin kaya napapairap na lang siya. Mia, iha, salamat sa pananatili sa tabi niya at iparanas ang mga bagay na hindi namin na ibibigay sa kanya. I really appreciate your effort for him. Masaya nitong Anas, bahagya namang ngumiti si Mia. Siguro kung totoong nagmamahalan silang dalawa ni Aiden, maa-appreciate niya lahat ng sinasabi sa kanya kaso hindi eh. Hindi ito kasama sa pagpapanggap nilang dalawa pero gusto lang iparanas ni Mia kay Aiden ang kung anong pakiramdam nang nagka-celebrate ng birthday. Thank you po sa pagpunta, ma'am. Ano ka ba, lola na lang. Masyado kang formal. Nahihiya namang ngumiti si Mia. Bamulong si Mia kay Aiden na pupunta muna siya sa mga kaibigan niya na tinanguan na lang ni Aiden. Kanina pa kasi nangangalay ang paa ni Mia sa tayo niya. Hindi pa yata siya umupo simula nang mag-ayos sila. O bakit iniwan mo na si sir? Tanong ni Sarah. Masakit na yung mga paa ko, gusto ko nang umupo. Umupo na siya sa tabi ni Stella sa kanya inalis ang suot niyang sandals sa kanya iyon hinilot-hilot. Kalahating araw din kaya nilang inayos ang lahat ng ito, mabuti na lamang at naging successful din kahit papaano. Kung hindi lang siguro siya naawa sa ikwenento ni Aiden at Ace baka masarap na ang tulog niya sa mga oras na ito. Hi sir, happy birthday po. Pasensya na po sa pag-alis namin ng walang palm hehe, si Mia po talaga ang nagsabi sa amin nun. Kamot-ulong wika ni Sarah nang lumapit sa kanila si Aiden. It's okay, it's worth it anyway. Thank you for the effort guys, I didn't expect this. Naku sir, biglaan din po yan si Mia hahaha. Hinayla niya na lang po kami rito. Si Kirsten naman, tiningnan ni Aiden sa Mia na nakayuko pa rin sa lamesa habang hinihilot ang masakit niya ng mga paa. Napangiti tuloy siya. Ang babaeng siyang nakakapagpangiti sa kanya at ang babaeng dahilan ng paggalit niya pero siya rin ang dahilan kung bakit napapawi ka agad. Pasensya na po wala kaming mga dalang regalo, hindi po kasi namin alam kung ano bang magandang regalo para sa inyo, nahihiyang saad ni Stella kaya bahagyang natawa si Aiden. I don't need any gift from you guys, your effort for tonight is enough. Nahihiya silang napangiti dahil sa first time nilang purihin sila at kausapin ng mahinahon ng kanilang boss. Nang idliver ang ipinagawa nilang cake ay sinindihan na rin nila ang candle nito at ang may hawak-hawak nun ay ang mga magulang ni Aiden dahil iyon naman talaga ang gusto niya dati, ang presensya ng kanyang mga magulang pero hindi naman na mahalaga sa kanya yun ngayon lalo na sa mga nangyari sa nakalipas na taon. Hindi na siya bata para pangarapin pang makasama ang mga magulang niya sa kaarawan niya. Pero nandito na nangyayari na kaya sino pa siya para magpakipot. Happy birthday son, sabay pa nilang bati. Thanks mom, dad, tanging saad niya sa kanya mabilis na hinaypa ng kandila. Muli silang kumanta ng happy birthday.
Masayang nakatingin si Mia kay Aiden lalo na at may ngiti sa labi nito. Hoy, baka ma-inlove ka, siku sa kanya ni Stella kaya napangiwi siya. No way, aniya saka inirapan ng kaibigan. Nagsimula na silang kumain, nung una ay ayaw pang kumain ni Olivia dahil nandidiri siya pero napilit din siya ng asawa niya at nagustuhan din ang pagkain kahit na hindi kaakit-akit para sa kanya ang itsura ng mga pagkain. Halos gutom na gutom ang lahat ng naghanda para sa gabing ito, hindi kaya sila nakakain ng tanghalian dahil iniisip nilang baka kulangin sila sa oras. Napangiti si Aiden nang makita niya si Mia na gutom na rin. Huwag masyado, baka mahulog ka, lapit sa kanya ni Ace nang mapansin niyang nakatitig si Aiden kay Mia. I'm just happy that she really did this, who knows? Bakas ang saya sa kanya kaya napangisi si Ace saka napapailing. Pareho na silang nakatitig ngayon kay Mia na patuloy pa ring kumakain tapos makikipagtawanan sa mga kaibigan niya. Kasama ka sa nag-ayos. Really Ace? I didn't expect that you're going to do this for me. Hindi makapaniwalang saad ni Aiden. Ters, bakit hindi ka nalang magpasalamat dahil nagawa ko pa ito para sayo? Hindi kita inutusan para gawin ito, nagkusa ka. Ters, it's just a thank you and you can't even say to it. I can't believe you, naiiling na lang si Ace pero tinuwanan lang siya ni Aiden. Makalipas ng ilang minuto ay nagpaalam na rin ang magulang ni Ace ganon na rin ang mga magulang ni Aiden. Tumango na lang sila dahil hindi mo naman talaga sila maaasahan na magtatagal sa mga ganitong event. Tanging naiwan na lang ay sila at ang mga kaibigan ni Mia na nagtatawanan pa rin. Nilapitan na nila ang mga ito kaya nabaling sa kanilang dalawa ang atensyon ng mga dalaga. Nasaan na sila? Umalis na. Tanong ni Stella nang mapansin na sila na lang ang naiwan. Hindi naman kasi nila namalayan ang pag-alis ng mga ito. Kaalis lang din, napatango na lang sila. So, let's enjoy the night para naman masulit natin ang lugar na ito. Masiglang wika ni Ace sa kasinenyasan ang DJ na magpatugtog ito. Sa sobrang lakas ay nakikita mo talaga ang paggalaw ng mga baso. Magkakarinigan pa ba tayo niyan? Sigaw ni Annie dahil sa sobrang lakas ng music, tinuwanan lang siya ni Ace saka siya nagsayaw-sayaw. Napapailing na lang sa kanya si Mia. Napalingon si Mia kay Aiden nang hawakan siya sa kamay, ay zinenyas ni Aiden na lalayo lang silang dalawa dahil sa ingay ng paligid. Tiningnan pa ni Mia ang mga kaibigan niyang nakikipagsayaw at tawanan na rin kay Ace kaya hinayaan niya na lang ang mga ito. Naglakad-lakad silang dalawa ni Aiden sa dalampasigan, yamakap sa kanilang dalawa ang mainit na hangin ng dagat. Hindi pa ako nakakapagpasalamat, thank you for the night and not forgetting for my birthday. Ang buong akala ko hindi na ito mangyayari kahit kailan but you change it Mia. You didn't know me personally pero ginawa mo pa rin ito kahit na hindi maganda ang nagagawa ko sa buhay mo. You don't have to say thank you. Gusto ko lang naman kasing malaman mong masaya pang mabuhay, na may kulay pa ang mundo. Sa nakikita ko kasi sayo, para bang nakalimutan mo na kung ano yung pakiramdam na ipapakita mo talaga yung tunay mong nararamdaman maliban sa nagagalit ka. Aiden, hindi pa natatapos ang lahat, wala ka pa sa kalagitnaan ng buhay kaya magpatuloy ka. Hanapin mo ang tunay na makakapagpasaya sayo, huwag mong ikulong ang sarili mo sa ginawa mong kulungan. Makahulugan nitong wika, napatango si Aiden dahil tama siya, hindi habang buhay sa iisang bagay lang iikot ang buhay niya. Baka hindi pa nga niya nakikita ang tunay na mundo, ang tunay na ganda nito. Nakatingin sa harapan si Mia habang nakatitig naman sa kanya si Aiden at hindi niya mapigil ang mapangiti dahil sa babaeng kasama niya. Natatawa at napapailing na lang siya sa isipan niya. May ngiti sa labing bumangon si Mia, naalala niya ang ilang mga pinag-usapan nilang dalawa ni Aiden kagabi. Mga bagay na hindi naman mahalaga pero mas nakilala nila ang isa't isa. Nung una gustong-gusto niya nang matapos ang pagpapanggap nilang dalawa pero ngayon, hihintayin niya na lang siguro kung kailan sasabihin ni Aiden na tapos na sila. Good morning sunshine. Sigaw pa niya nang igilid niya ang mga kurtina sa bintana, maging ang umaga ay napakagandang pagmasdan. Hindi na siya nakakapag-duty ng gabi dahil mas gusto raw ni Aiden na umaga na lang siya. Para kapag sakaling kailangan siya nito mabilis na lang siyang tatawagan. Kahit napagod na siya kagabi at late na umuwi, pakiramdam niya kumpleto pa rin ang tulog niya. Kumikembot-kembot pa siyang nagluluto.
Matapos niyang maggayak ay lumabas na rin siya ng penthouse, halos magulat pa siya nang makita niya si Olivia. "Good morning, ma'am," nakayuko niyang bati, tinaasan lang siya ng kilay ni Olivia sa kanilampasan. Napabuntong hininga na lang si Mia dahil alam niya, kahit anong gawin niya hindi siya magugustuhan ni Mrs. Hernandez. Nagpatuloy na lang siya sa paglalakad niya hanggang sa makarating sa isang elevator. Nahihiya siyang gamitin pa niya ang penthouse elevator. "Good morning, Mia. Kumusta naman ang gabi natin dyan?" Mapanuksong tanong ni Sarah saka tinutusok-tusok ang bewang ni Mia. "Ano ka ba, isip mo ha? Huwag masyado. Nakauwi ba kayo kagabi ng maayos?" "Naku, huwag mo kaming alalahanin, magaling mag-alaga si Sir Ace. Ikaw ba?" Ha. Asaran pa ng mga ito, wala na lang yatang araw na hindi nila inasar si Mia. "Bigla na lang kayong nawala kagabi, saan kayo nagpunta?" Tataas baba pa ang kilay ni Stella. "Sa dalampasigan lang, kwentuhan, yun lang. Wala nang ibang nangyari bukod sa inihatid niya na akong umuwi." Sagot niya, napapairap na lang si Mia dahil sa mga mapanglokong ngiti ng kanyang mga kaibigan. "Bahala kayo basta ako sinabi ko na," suko niya ng paliwanag sa mga kaibigan pero natawa rin dahil sa pagtusok ni Stella sa tagiliran niya. "Enough please, baka makita tayo ni Miss Red pare-pareho tayong walang say sa Hern, bahala kayo. Hindi ko talaga kayo kakampihan kapag nangyari yun. Humph, advantage of being our boss's fiancé hahaha." Patuloy na pang-aasar ng mga ito. Lumayo na lang si Mia sa kanila dahil baka pare-pareho silang hindi makatapos ng gawain. "Hi Mia," nilingan ni Mia si Ace na siyang tumawag sa kanya. "Hey, hi, may kailangan ka?" "Wala naman, kausap siguro." Natawa na lang sa kanya si Mia. "Alam mo ang dami kayang mga babae na pwede mong makausap dyan. Malamang masaya pa sila na makausap ka, baka magsawa ka niyan sakin." Tipid lang namang ngumiti si Ace. "Even they want me to talk to me kung ayaw ko naman sa kanila. Saka ikaw gusto kong kausap hindi boring." "Anong hindi boring ka dyan? There's someone who said that I'm boring kaya." "Then, he or she's asshole to said that. You're not boring Mia, you just need to find your worth." Tipid na lang nangumiti si Mia, masaya pa rin naman siyang pagkatapos ng nangyari sa kanila ni Jackson ay may mga taong dumating sa buhay niya na ipaparamdam sa kanya ang tunay na pagpapahalaga. "Hindi ka ba may boring yan? Ilang araw na hindi makakauwi si Aiden. Pwede akong proxy niya," kindat pa niya. Saan daw siya pupunta? Tanong niya saka nagsimulang panasan kunwari ang vase na malapit sa kanya kahit na hindi naman iyon ang trabaho niya. "Hindi ba niya nasabi sa'yo?" "Hindi napatangu-tango na lang si Ace. Baka sa sobrang pagmamadali, madaling araw kasi siya nung umalis malamang ayaw kanyang abalahin sa pagtulog mo. Nagpunta siya ng US dahil may aasikasuhin saglit. Ganon talaga siya ka-busy. Mabuti na lang pala at nakaabot pa sa birthday niya bago siya lumipad patungong US." Tumanggaw-tango na lang din si Mia sa kanginitian si Ace. "Wala ka bang gagawin? Parang palagi kang palakad-lakad dito ah." Pagbibiro niya dahil wala yatang araw na hindi niya nakita si Ace. "Hindi ako katulad ni Aiden na mas gustong ikulong ang sarili sa opisina niya. Nakakabagot kaya dun maghapon kaya pagkatapos ng gawain ko, mas gusto kong maglakad-lakad. O hindi ka lang makatiis na walang makitang babae." Pang-aasar niya dito kaya natawa sa kanya si Ace. "Ikaw ha, banibiro mo na ako, hindi naman. Nagbago na ako, simula nang dumating ka." Nakangiwing nilingan ni Mia si Ace kaya mas lalong lumakas ang tawa sa kanya ni Ace. "Ikaw naman hindi mabiro baka kahit nasa malayo si Aiden matikman ko ang suntok niya," natatawa niyang aniya. "Close kayo ni Aiden. Nung bata kami oo pero when I turned 20 lumipad na rin ako papuntang Amerika para dun ipagpatuloy ang pag-aaral ko while he left here alone. Ilang taon din bago ako nakabalik so hindi ko na sigurado yung samahan namin pero okay pa naman kami. Kung ganun, lahat sila nagtungo ng Amerika while Aiden left here alone." Hindi niya maiwasang hindi magtanong kung bakit naiwan si Aiden dito gayong gaya ni Ace pwede rin siyang isama. Pero kahit gaano niya kagustang magtanong pinili niya na lang manahimik. "You pity him again? I am not. I am just wondering what kind of life he has that time. Eating alone, go to school alone, celebrating special holidays alone. Maybe he sees the world as dark,
kadiliman na hindi niya alam kung kailan matatapos. He also even forgot the feeling na masayang mabuhay sa magulong mundong ito, kahit na magulo at maingay masaya pa rin. Maybe the world is cruel sometimes, masayang magpatuloy. Matamis na ngumiti si Ace sa kanapatango, she's right anyway. Everything has a reason and your time will come, not now, not tomorrow but soon. You just need to wait for the right time, for the right person dahil kung balutin ka man ng kadiliman, hindi ibig sabihin nun wala ng liwanag na darating para sa'yo. Maswerte pa rin siya dahil nakahanap siya ng katulad mo, taong mag-aalala sa kanya ng totoo kahit na ganun ang ugali niya, taong iintindi at magtatanggol sa kanya. I'm really happy that he met you. Masyado kang seryoso, alam mo yun. Wala ka talagang gagawin. Wala nga, bakit ba ayaw mong maniwala sa'kin? Hindi naman sa ayaw kong maniwala sa'yo, kung wala edi tulungan mo ako. May kukunin kasi ako sa stockroom na mga papeles, kailangan daw ni Miss Cruz. Can you help me? My pleasure, my lady. Nahampa na lang ni Mia sa braso si Ace dahil sa pagkapilyo nito. Nagtungo na silang dalawa sa stockroom, pagpasok nila ay sinalubong sila ng alikabok na nagmumula sa mga carton. Dito na itinatambak ang mga papeles na hindi na kailangan. Tanong ni Ace habang isa-isa pa nilang binubuklat ang mga carton. Hindi naman sa hindi na kailangan, dito na nila ito itinatambak dahil hindi naman lahat magkakasya sa mga office nila para kung sakaling kailangan nila, dito nila hahanapin. Binuksan niya uli ang isang carton nang hindi niya mahanap sa binuksan niyang carton ang papeles. Magkahiwalay silang dalawa sa paghahanap para mabilis. Inisa-isa ni Mia ang carton para hanapin ang palatandaan dito, tiningnan niya na rin sa itaas. Nang makita niya ang maaaring palatandaan ay tumapak siya sa pangalawang shelves para abutin ito. Hirap na hirap pa siyang hilin ito. Malakas niyang sigaw nang may dumaan na daga sa kamay niya. Nabitawan niya ang carton na hinihila niya at nadulas ang isa niyang paa dahilan para mawalan siya ng balanse. Mia, tawag sa kanya ni Ace nang makita ang nangyari, mabilis siyang tumakbo subalit kinailangan niyang takbuhin ang dulo ng shelves para mapuntahan si Mia. Bumagsak sa sahig ang pangupo ni Mia, dinadaing niya ang pagkakalaglag niya subalit halos matulala siya nang mapansin niya sa itaas na ang carton na pilit niyang kinukuha kanina ay pabagsak na. Huli na lang niyang naalala ay nang tumama sa ulo niya ang mabigat na mga papeles. Mia, please wake up. Nag-aalalang saad ni Ace, kinakabahan na lalo na nang makita niya ang pagdaloy ng malagkit na likido sa mukha ni Mia. Damn it! Sigaw niya sa kamabilis na binuhat si Mia at lumabas ng stockroom. Mabilis namang nagsitabi ang mga empleyado na nakakasalubong niya at nagtatakang nakatingin kay Mia na wala ng malay. What happened, sir? Tanong ng isang lalaking siyang nagmamanage sa elevator. Mabilis na binuksan ng lalaking ito ang isang elevator na gagamitin lamang sa panahon ng emergency para dirdiretso ang pagbaba. Hindi nakasagot si Ace dahil nag-aalala na siya kay Mia, nanginginig ang kamay niyang buhat-buhat ang dalaga lalo na at walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa ulo niya. Mia, please wake up. Wake up for me please, I'm begging you. Halos maluha niya ng aniya, nagmamakaawang imulat ang mga mata nito subalit wala na talagang malay si Mia. Nang bumukas ang elevator ay mabilis niyang itinakbo si Mia at nasa unahan niya naman ang lalaking bumukas ng elevator para patabihin ang mga empleyado at mga guest na nakaharang sa daanan. Nang may huminto na taxi sa harap ng hotel ay dito na siya sumakay. Wala na siyang panahon para puntahan pa ang kotse niya lalo na at medyo may kalayuan nakapark ito. Pakibilisan manong, sa pinakamalapit na hospital tayo. Nanginginig niyang aniya, gusto niya sanang idiretso na lang si Mia sa personal doctor ni Aiden subalit wala ito ngayon sa hotel. Mia, please hold on, halos hindi niya alam ang una niyang gagawin lalo na at sa ulo tinamaan si Mia. Pagkarating nila ng hospital ay ibinigay ni Ace ang Rolex watch niya sa driver dahil wala na siyang panahon para dukutin ang wallet niya sa bulsa ng pants niya. Nang makita nila ang isang Ace Hernandez ay mabilis ang naging kilos ng mga doctors at nurses para asikasuhin si Mia. Ipinasok na siya sa emergency room para mabilis na magamot, tinanong lang nila si Ace kung ano bang nangyari saka isinarado ang pintuan. Halos kumalat sa puting polo ni Ace ang dugo ni Mia at hindi niya iyon alintana mas nangingibabaw sa kanya ang takot at kaba sa maaaring mangyari kay Mia.
Pabalik-balik ang paglalakad niya dahil hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman ang kalagayan ni Mia. Naalala niya naman si Aiden kaya mabilis niyang kinuha ang cellphone niya, mabuti na lang pala ay hindi yun nahulog kanina. Nanginginig pa ang kamay niyang nagtitipa. Matapos niyang isend ang message niya ay ibinalik niya na sa bulsa niya ang cellphone niya saka muling nilingon ang emergency room pero hanggang ngayon wala pa ring lumalabas na doktor doon. Naupo na muna siya sa waiting area pero hindi rin siya nakakatagal dahil napapatayo rin siya. Doc, mabilis siyang lumapit sa doktor na lumabas. How is she? Ay dadala na muna namin siya sa x-ray room para malaman ang kalagayan ng ulo niya para makek natin kung wala bang bleeding inside her head. Pagkatapos nun pwede mo na siyang dalawin sa kwarto niya. Napatango naman si Ace, ni-request niya na ring dalhin siya sa VIP room. Samantala, wala namang kaalam-alam ang mga kaibigan ni Mia dahil abala pa sila sa mga kanya-kanya nilang trabaho. Hoy Sarah, tawag kay Sarah ng isang babaeng humahanggos pa. Kunot-noo siyang tiningnan ni Sarah. Problema mo? Tanong niya lang dito dahil kung makatakbo at makasigaw ito akala mo nawawala o may humahabol sa kanya eh. Humugot muna ng malalim na hininga ang babae. Si Mia, napahinto sa ginagawa niya si Sarah. Anong meron kay Mia? Gumapang na ang kaba sa dibdib niya dahil sa tono ng pananalita ng kausap niya. Kasi itinakbo siya ng hospital dahil daw sa nangyari sa stock room. Hindi ko alam exact na nangyari pero nasa hospital siya ngayon kasama ni Sir Ace. Hindi na sumagot si Sarah at mabilis na iniwan ang babaeng lumapit sa kanya. Hinanap niya kung nasaan si Stella dahil panigurado baka hindi pa rin niya alam. Hingal na siya pero hindi siya huminto sa kahahanap kay Stella. Nang makita niya na ito ay mabilis niyang sinabi ang nalaman niya kahit na tila napuputulan pa siya ng hininga. Nabitawan ni Stella ang hawak-hawak niya at tila nakapaibabaw lang siya, hindi niya maramdaman ang mga paa niya. Anong sabi mo? Parang ayaw pa niyang maniwala. Si Mia, itinakbo sa hospital. Puntahan mo na, kami na bahala rito sa trabaho mo, mas kailangan ka ni Mia ngayon. Halos isigaw niya na kay Stella para lang magising ito, dahan-dahan na naglakad si Stella pero di kalaunan ay bumilis na rin ang pagtakbo niya at umiikot na lang sa isipan niya ang kalagayan ni Mia. Wala na siyang pakialam kung anong itsura niya ngayon basta ang mahalaga mapuntahan niya si Mia. Mabilis siyang sumakay ng taxi at sinabi ang pupuntahan niya, halos hindi na siya makapaghintay na makarating para makita niya si Mia. Malaman niyang okay lang ito at walang masyadong nangyari dahil hindi niya alam kung ano bang nangyari sa kanya. Mia Morales po, meron po ba? Hinihingal niyang tanong sa nurse station, tiningnan nila kung meron ba. Sinabi naman sa kanya ang room ni Mia saka siya sumakay ng elevator at halos takbuhin niya na ang room ni Mia para makarating lang siya kaagad. Kumatok siya sa pintuan at pinagbuksan naman siya ni Ace L. Tiningnan ni Stella ang kabuuan ni Ace dahil sa tuyong dugong nasa polo niya. Anong nangyari? Bakit nandito siya? Tanong niya nang makita niya na si Mia na nakahiga at walang malay, may benda rin sa noo niya. Nasa stockroom kaming dalawa nang mangyari ang aksidente, hindi ko naman kasi alam na may kinukuha siya sa itaas. Nakita ko na lang siya nang sumigaw siya at nang malaglag siya, parang ayaw pa niyang ikwento dahil nagiging malinaw sa kanya kung paano nangyari ang lahat. Then, that box na kinukuha niya nalaglag sa kanya, natutap ni Stella ang bibig niya at nilingon si Mia, mukhang wala ngang tigil ang pagtagas ng dugo sa ulo niya dahil may dugo kaagad ang benda. Naiiyak siya sa nangyari sa kaibigan niya. Anong sabi ng doktor? Is she okay? Wala namang malalang nangyari, okay naman yung x-ray niya. Majay gising din daw siya mamaya. Nakahinga na lang ng maluwag si Stella. Mabuti naman kung ganun, hindi kasi nag-iingat eh. Nanatili silang dalawa sa kwarto ni Mia, hindi naman strikto sa bantay at bisita dahil nasa VIP room sila. Nakatulog na rin tuloy si Stella habang naghihintay na magising si Mia habang si Ace naman ay nakaupo lang sa sofa at nakay-Mia ang mga tingin niya. Napalingon na lang si Ace sa pintuan nang bumukas ito at iniluwa si Aiden na salubong ang mga kilay. Dumiretso siya kay Ace at kwenelyuhan ito. What did you do? What happened to her? May diin niyang tanong. Walang pakialam si Ace sa pagkakakwelyo sa kanya ng pinsan sa kaikwenento kung ano talagang nangyari. Nabitawan na lang ni Aiden si Ace. Natutulog pa si Mia, kung gusto niyong magsigawan doon na lang kayo sa labas. Wika ni Stella na nagising dahil sa ingay ng dalawa.
Nilapitan ni Aiden si Mia na tulog pa rin hanggang ngayon. Ano bang ginagawa niyo sa stockroom sa mga oras na yon? Tanong ni Aiden kay Ace na hindi na ito nililinggan. May hinahanap siyang mga papeles, nagkita lang kaming dalawa sa hallway at nagpatulong siya sa akin na maghanap sa stockroom. What if I'm not there? Wala nang makakaalam kung ano nang nangyari kay Mia. Masyado ring malaki ang natamo niyang sugat sa ulo at maaaring ikabawi niya ng buhay kapag hindi siya nadala sa hospital at nandun lang siya sa stockroom. Natahimik si Aiden, kapupunta niya lang kaninang umaga ng US pero nakabalik kaagad nang malaman niya ang nangyari. Nang malaman ng kanyang ina ang tungkol dito ay galit na galit siya, halos basagin niya lahat ng gamit niya sa opisina niya. That woman, bakas ang galit sa boses niya. Hindi niya akalaing iiwan siya ng sariling anak para lang sa babaeng yun. Makalipas ng ilang oras ay nagising na rin si Mia, sabay-sabay pa silang napatayo ng imulat na ni Mia ang mga mata niya. Kumusta? May masakit pa ba? Kailangan kong tawagin ang doktor. Sunod-sunod na tanong ni Stella, hindi naman kaagad nakasagot si Mia dahil inilibot pa niya ang paningin niya. Nagsalubong na lang ang mga kilay niya nang makita niya si Aiden. Inalalayan siya ni Stella sa pagupo. What are you doing here? I thought that you're in US. You're more than important for me, maayos na ba ang pakiramdam mo? Naiiwas ni Mia ang paningin niya kay Aiden. Hindi mo naman ako kailangang puntahan dahil maiintindihan ko naman saka hindi naman malala ang nangyari sakin. Ano ba kasing ginagawa mo? May diin niyang tanong, pigil ang galit niya. You are always making me worry, Mia. Hindi niya naman kasalanan kung bakit siya nahulog, Aiden. Sabat ni Ace, naikuyom na lang ni Aiden ang kamao niya at ang inis na nararamdaman niya kanina at napalitan ng pag-aalala kay Mia. Please be careful next time, Mia. Baka lahat ng shelves ay ipatanggal ko pa. Seryoso nitong Saad, walang nagsalita sa kanila, tila mukhang totoo nga ang pag-aalala para sa kanya ni Aiden. Hindi masalubong ni Mia ang mga mata ni Aiden na punong-puno ng pag-aalala. Mukhang nakaabala pa siya dahil sa layo pa ng pinanggalingan ni Aiden. Nang mabaling kay Ace ang atensyon ni Mia ay kunot-noo pa niya itong tiningnan. Hindi ka pa ba umuwi simula kanina? Nagbihis ka na lang muna sana, may mantsa pa ng dugo ang polo mo buti sana kung maliit lang. Wika niya rito. Okay lang, huwag mo akong alalahanin. Nagpadala na ako ng isusuot ko dito sa driver namin. I can't leave you here. Nandito naman si Stella, pwede mo naman na akong iwan nang dumating siya. Salamat nga pala, hindi ko tuloy alam kung anong pwedeng mangyari sa akin dun kung wala ka. Napatikhim tuloy si Aiden. Wala yun, magpagaling ka dahil iyon ang kailangan namin sayo. Ngumiti at tumango na lang si Mia. Pwede nyo na akong iwan dito, nandito naman na si Stella. Pasensya na sa abala, aniya pero wala man lang tumayo sa dalawang magpinsan kaya bahagyang natawa si Mia na tila nahihiya pa. Baka kasi may gagawin pa kayo eh. Wala akong gagawin, sabay pa nilang sagot, pareho pa silang napatikhim kaya palihim na kinikilig si Stella. Iba talaga ang karisma ng kaibigan. Maagang nagising si Mia, tinitingnan ang pwesto ng mga kasama. Talagang seryosong hindi umuwi yung dalawang lalaki at nanatili rito sa hospital. Si Stella ay nakatulog sa gilid ni Mia, si Ace ay sa sofa natulog habang si Aiden naman ay nakaupong natulog. Hindi ba to mang-alay sa pwesto niya? Tanong ni Mia, parang siya itong nahihirapan sa pwesto ni Aiden, nakayuko ang ulo at nakahalukip-kap ang mga kamay sa dibdib. Napadaing na lang siya nang makaramdam siya ng pagkahilo at nang biglang sumakit ang sugat niya sa ulo. Dahan-dahan siyang bumangon dahil masakit na ang katawan niya sa kakahiga. Hey, pauspang wika ni Aiden nang maramdaman niya ang paggalaw ni Mia. Inalalayan niya ito sa pag-upo saka naupo sa tabi ni Mia. Are you okay now? Namamaos pa ang boses dahil sa bagong gising pa ito, namumula pa rin ang mga mata. Umuwi na lang sana kayo kesa sa nang-alay kayo sa mga pwesto nyo. Mahina niyang saad dahil tulog pa ang dalawa nilang kasama. No, it's okay. Hindi rin naman kami mapapukali kapag hindi ka pa nakakalabas ng hospital. Is it still hurt? Pagtutukoy niya sa ulo ni Mia na may sugat. Hindi naman na masyado, nilalagyan naman nila ng pain reliever so hindi ko nararamdaman. That's good then. Are you hungry? I will buy you food outside. Hindi pa naman ako nagugutom. Milk. Ipagtitimpla kita.
Hindi pa man sumasagot si Mia ay tumayo na si Aiden at nagtimpla ng gatas. May mga gamit naman sa loob ng room nila kaya pagkain na lang ang kailangan nilang bilhin at dalhin. Nakatitig lang si Mia kay Aiden na nakatalikod sa kanya at nag-uumpisang magtimpla ng gatas at kape nilang dalawa. Tipid nang umiti si Mia, kung hindi ba nangyari ang gabing nalasing sila, ganito pa rin kaya sila ng boss niya. Baka hindi, nagkakausap at nagkakasama lang naman silang dalawa dahil kinailangan nila ang isa't isa. Napabuntong hininga si Mia, umaasa na sana ay totoo ang pag-aalalang nararamdaman ni Aiden para sa kanya. Teka, bakit pa? Wala namang namamagitan sa kanilang dalawa bukod sa nagpapanggap lang sila. Malamang, lahat ng pag-aalala at ipinapakita na emosyon sa kanya ni Aiden ay puro pagpapanggap din, bakit kailangan niyang umasa? Nababaliw na siya. Naipilig ni Mia ang ulo niya saka iniwas ang paningin kay Aiden sakto rin tapos na siyang magtimpla kaya lumapit na siya sa kanya at iniabot ang gatas niya. Salamat, inilagay ni Aiden ang maliit na lamesa sa higaan ni Mia para doon niya ibaba ang gatas niya. Sumimsam na lang si Mia sa gatas niya dahil hindi niya makayanan ang mga titig sa kanya ni Aiden. Kapag may gusto kang kainin o ipabili sakin, sabihin mo lang. Anas nito. Hindi na kailangan, hindi mo naman kailangang gawin ito Aiden. Hindi mo ako responsibilidad. No. Putol sa kanya ni Mia. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan sa emosyong ipinapakita sa kanya ni Aiden. Inubliga mo lang ang sarili mo, pakiramdam mo lang na responsibilidad mo ako pero hindi Aiden, hindi. Huwag mo na akong pahirapan pa dahil nalilito na ako. Gusto niyang isatinig pero hindi niya na ginawa. Hindi naman kasi talaga siya pinapahirapan ni Aiden, siya lang itong magulo mag-isip ngayon. Muli siyang uminom ng gatas niya at hindi na nilingon si Aiden. Pakiramdam niya kasi kapag tinitigan pa niya si Aiden lahat ng nasa isip niya ay baka maisatinig niya. Gising na pala kayo, kukurap-kurap pa ang mga mata ni Stellang Saad, bumangon na siya at tiningnan ang dalawang parehong may hawak ng baso. Kanina pa kayo, gin-icing mo sana ako Mia. Bakit ko naman yun gagawin kung mahimbing pa ang tulog mo? I'm okay. Kape ka na, tumayo na si Stella saka nagtungo ng tree para makapaghilamos, hindi rin nagtagal ay bumangon na rin si Ace. Talagang nagpadala na lang siya ng damit na isusuot niya at hindi na umuwi. Good morning, okay ka na ba Mia? Tanong pa ni Ace nang makalabas siya ng tree. Okay na ako, pwede nyo na akong iwan dito mamaya. Bakit ba gustong gusto mo kaming paalisin? Ayaw mo kaming kasama. Kunwaring nagtatampong wika ni Ace. Hindi naman sa ganun, okay na kami ni Stella dito pero kasi kayo may mga trabaho pa na dapat nyong asikasuhin. Hindi naman ako bedridden dito para alagaan nyo pang tatlo. Oo nga, kaya ko naman nang alagaan si Mia dito. Nakakahiya namang, ikaw Ace ang nagdala sa kanya rito tapos si Sir Aiden ang magbabayad ng hospital bills. Pagsang-ayon ni Stella dahil maging siya ay naiilang sa presensya ng dalawang lalaki. Napabuntong hininga na lang si Aiden. I will visit you here later, papasok lang ako ng hotel. Wala naman kasi akong masyadong gagawin sa hotel eh. Nakasimangot pang Saad ni Ace pero hinayla na siya ni Aiden patalikod. Let's go, hayaan mo siyang makapagpahinga. Wika ni Aiden, patalikod tuloy na naglakad palabas si Ace. We'll be back later ladies. Pagaling ka na Mia. Pahabol pa nito bago sila tuluyang lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ng maluwag si Stella. Mabuti naman at naisipan pa nilang umuwi, pakiramdam ko ang sikip ng kwarto dahil sa kanila. Anas pa ni Stella saka humigop ng kape niya, na natili lang namang nakatingin sa kung saan si Mia saka bumantong hininga. Ayos ka lang. Bakit ganyan itsura mo? Wala lang, may iniisip lang. Ano naman? Mind to share it. Wala, ano ka ba? Iniisip ko lang yung nangyari kahapon. Pagdadahilan niya kahit na hindi naman iyon ang laman ng isip niya. Hindi ka kasi nag-iingat, kasama mo na pala si Sir Ace doon tapos hindi ka pa nagpatulong na kunin yung napakataas na box. Mabuti na lang din at nandun siya, paano kung wala ka dang kasama? Di hindi na namin alam na may tao na palang babawian ng buhay sa loob ng stockroom. Napauwi tuloy si Sir Aiden. Hindi ba at nasa US siya? Nakabalik siya kaagad. Nagtataka pa niyang tanong, nakaabala pa tuloy siya. Para namang hindi mo alam, may sarili silang plane. Pero ang alam ko may business deal dapat siya sa US kahapon kaya paano niya yun makukuha kung umuwi siya kaagad?
Napayuko na lang si Mia, malamang baka nag-aapoy na sa galit ngayon ang mommy niya dahil sinayang lang ni Aiden ang oras niya kay Mia. Ano iniisip mo? Tanong na ni Stella dahil sa itsura ni Mia. Hindi ko alam, hindi na lang sana niya ako pinuntahan gayong marami namang pwedeng mag-asikaso sakin dito tapos ngayon konsensya ko pa kung hindi niya nakuha ang business deal na yon. Bakit mo pa kasi pre-problemhin yun? Choice na niyang iwan yun no? Kung ganun nga lang sana kadali baka hindi niya na talaga iisipin pero paano naman ang galit ng mommy niya? Paano kung kay Mia pa magalit? Mariing naipikit ni Mia ang mga mata niya. Wala siyang kasalanan at hindi niya pinapunta si Aiden para bumalik ng Pilipinas kaya wala siyang dapat isipin. Winaglit niya na lang iyon sa isipin niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga na lang din si Mia habang nakaupo lang si Stella at nagka-cellphone. Pagsapit ng tanghalian ay magkasunod pang pumasok ng kwarto niya si Ace at Aiden, pareho ring may dalang pagkain. Balak niyo bang mag-picnic dito sa sobrang dami ng dala niyong pagkain? Taas kilay na tanong ni Stella, tiningnan ni Aiden si Ace na may dala-dala ring pagkain. Iniaayos na ni Aiden sa lamesa ang mga dala niyang pagkain nang dumating si Ace na may dala ring pagkain. Ayaw niyo yun. Sabay-sabay tayong kakain dito. Picnic sa hospital. Pagbibiro ni Ace saka lumapit kay Aiden. Wow, dami nating dala ah. Iba talaga kapag Aiden na Inayos na rin ni Ace ang mga dala niya at nanunood lang sa kanilang dalawa si Mia at Stella na pareho nang nakangiwi. Mauubos ba nila ang lahat ng mga dala nilang pagkain? Parang pang-sampuan ng katao ang pwedeng kumain sa mga dala nila